Isang patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos administration? Hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Rodi Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya. At sa nangyari kahapon, kung saan siya ay agad na dinala sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso. Tila malinaw na nagtagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon at sa Philippine National Police, PNP. Ang paglabag sa Rome Statute at ang Poisonous Tree, isa sa pinakamahalagang aspeto ng batas sa International Criminal Court, ICC, ay ang pagsunod sa Article 59.3 ng Rome Statute na nagsasaad na ang sinumang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority sa kasong ito ay ang Hukuman Supreme Court PH ng Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ano ang nangyari? Diretsong dinala si Duterte sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin, anumang kasunod na hakbang, mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol, ay maituturing na fruits of a poisonous tree. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaring ibasura. Dumulog na sa Korte Suprema sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa para hilingin ng itigil ang kooperasyon ng gobyerno sa International Criminal Court ICC. Sa petisyong inihain ng kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torreon, hiniling din nila ang agarang pagpapalaya kay Duterte dahil illegal, unconstitutional at walang basehan ang pag-aresto sa dating Pangulo. Inaresto si Duterte pagkalapag sa Ninoy Aquino International Airport nitong Martes, March 11, sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay Torreon, wala na dapat jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas dahil matagal na itong kumalas dito. Respondent sa petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secondor Boying Remula, Interior Sec John Vic Remula, PNP Chief P. Gen. Romel Marbil, CIDG Chief P. Majay Nicolas Torre III, Solicitor General Minardo Guevara, at iba pa. Isang nakakalungkot at first time in history na isang uniform personnel. Sasabihan mo ang dating Pangulo, nahihilain mo ito. Kumakalat nga sa social media ang isang video kung saan sinabi ito mismo ni Torre kay PRRD. Medyo malayo man, pero naririnig pa rin ito. Ang tanong, bakit ganito kung itrato ni Torre ang dating Pangulo? Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Hindi dapat ito. Kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, huwag emosyon, mag-isip muna. Kanina, nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest, pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly, patiently listening. Yung isasakay siya sa airplano, na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa airplano tapos dadalhin doon? May petition siya sa Supreme Court, walang korte, may isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. So, yun po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP,
Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo, sitting speaker, sitting Senate President, sitting cabinet member, sitting president ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Sa akin, I continue to pray tonight. So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. Di ko lang alam ha, baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi. Tinitignan ko ha, walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, give them kailangan may abogado sila, kailangan due process, nabasahan sila and everything ganyan, no? So kanina binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa airplano, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun, di ba? So fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So no wonder yung bata kidnapping ang tawag, and I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi tingin yung tamang gawin, di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga, 80 years old, kailangan ng medical attention, tumakbo na yung mga lawyers sa korte, bigla yung isasakay sa airplano. So, pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino, much more a former president, di ba? Hindi ba basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago natin gawin? Paano po kung 1,000 ang gustong ipadampot ng ng ICC na yan? So 1,000 eroplano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa at hindi na pwedeng pumunta sa korte? Diba? So let me pose that question. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of the whole Congress or Senate, they order the arrest of a sitting president, will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sabihin nyo, absorb, hindi So nung 2022 halimbawa, nung bago yung administrasyon, you have 2 Congresses who supported PRD. You have the Supreme Court na karamihan at that time was appointed by PRD. Diba? May mga court, may mga cases na So pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. Hindi natin hinintay yung korte. Paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? Di ba ang tinuturo sa atin, pinakasimple, ano ba yung reasonable? So hindi ba reasonable na patulugin siya, na may doktor, let him get some rest, see what will happen tomorrow sa Supreme Court? I'm just saying mali. Ang problema kasi pag nasa airplano at lumipad na, susunod ba yung piloto pag sinabing may Supreme Court at TRO, wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nag-utos tayo sa Interpol, ibalik nyo si Duterte dito. Maraming salamat po, ma'am, at maraming salamat sa suporta ng ating mga kababayan. I just would like to reiterate that I don't find joy in doing these difficult jobs. Unang-una, sayang naman yung handa ko ng birthday ko. So,
Gusto ko lang i-emphasize na hindi ko to ginagawa para sa personal aggrandizement o kung ano pa man. Kundi ito ay ginagawa natin dahil ito ay trabaho natin, especially that I'm the chief of the Criminal Investigation and Detection Group. This is something that has to be done para magsimula ang judicial processes na nagkataon ay dito na sa ICC, an international body, na talagang kung naghahanap sila ng neutral na body para mag-decide sa mga reklamo laban kay former PRRD, ito ng ICC. Kasi ang mga tao rito ay mga foreigners. Hindi ang mga judge dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas. Wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado de Campanilla. Ang mga abogado nila ay mga volunteer din na ang dala-dala lamang ay ang paniniwala para sa hustisya. So sa ngayon, dinala nila sa isang forum na neutral ito, si FPRRD, and the former president, I'm very sure, has the capacity to defend himself using the lawyers that he can afford, that he will get. So, I think this is fair. At sa warrant of arrest na inilabas ng ICC, magsisimula lang lahat ng iyon kung ma-take into custody si former President Duterte at madala sa kanila, ma-endorse sa kanila para they can take the jurisdiction and the judicial process can start so that justice can be dispensed for all. Kung siya ay inosente, mapabilis ang pagdeklara na siya ay inosente. Kung siya ay guilty naman, mapabilis din ang pagbigay ng hatol sa kanya para mabigyan naman ng hustisya itong mga nagrereklamong nagkiklaim na sila ay naging biktima ng paglabag niya sa batas. Yes. Tama po, no? Dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon. Napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. So may nakita po, na-captured po doon na parang nagpunas po at nakayuko po. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis. Hindi rin po totoo yun. At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Saka parang bakit naman babagsak ang moral? Considering na naging successful naman din po yung inyong pagpapa-implement ng rule of law. At walang naging madugong pangyayari sa nasabing pag-serve ng warrant of arrest. Tama po ma'am, sabi nga natin, professional ang ating mga kapulisan. Alam nila na nandun tayo para magpatupad ng ating mandato. At yun ang ginawa natin, sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng pulis natin. Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok? Ma'am, kayo po tagapagsalita ng PNP. Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Oh, tumatakbo si Senator. Ayaw niya magpa-interview ah. Dapat kinahanap. Person, ayaw ko sagutin. Ano tinanong niyo sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Martin, dadalhin daw Takbuhan na si Senator. sa airport. Sa Piliamo. Ngayon, ayaw lang ko sabi ko. Babalik ba nila